Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 8, 2025. Yung nararanasan nga po natin mga pag-ulan, ito po ay dahil dito nga po sa low pressure area, dito nga po sa may parte ng Palawan. Pero sa ngayon nga po, mababa pa rin naman ang chance niya na maging isang ganap na bagyo. Meron pa rin po tayong dalawang posibleng samapa ng panahon na i-monitor. Ayon po yan sa ating advanced weather forecast, kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan. Bagamat mainit at maalinsangan ay magkakaroon nga po tayo ng mga pag-ulan na mararanasan. Sa ngayon nga po, expected natin yung mga pag-ulan pa rin dito nga sa western section ng Luzon, sa may parte ng Bataan, Pangasinan, dito po sa may Metro Manila, sa may eastern section po yan ng Luzon. Asahan din po natin meron din mga chance ng pag-ulan dito nga po sa Isabela, Quezon, at dito naman sa may parte ng Visayas hanggang sa parte po yan ng Palawan. May mga isolated rain shower din po tayong asahan dito nga po sa may parte ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po May 9. So expected nga po natin patuloy pa rin lalakas itong easterlies, at pagdating naman po ng May 10, so asahan nga po natin may mga chance po na mga may hinat katamtamang pag-ulan lamang sa parte po ng Palawan, pero yung halos buong bansa ay makakaranas po ng mainit at malinsangang panahon. Pagdating po ng May 11, asahan nga po natin na dito nga po may pagbugso nga po ng posibleng southwest monsoon, at magkakaroon po tayo dito ng tail end ng cold front na posible nga po na magpaulan sa parte naman po yan ng extreme northern Luzon. Pagdating po ng May 12, asahan po natin na ganoon pa rin po yung magiging lagay ng panahon. Pagdating po ng May 13, magkakaroon po ng possible low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng May 14, asahan natin mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating po ng May 15, asahan din po natin na may chance pa rin ng pag-ulan sa parte ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng May 16, expected nga po natin magkakaroon ng possible low pressure area, or dahil nga magkakaroon din dito ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na posible nga po magdala ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating naman po ng May 17, asahan natin na mataas ang posibilidad na may pag-ulan dito nga po sa parte ng Palawan. Pagdating po ng May 18, magkakaroon po ng mga possible low pressure area sa may western section at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, dito po sa parte ng South China Sea. Pagdating naman po ng May 19, dito po magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may eastern section po yan ng Mindanao. Pagdating naman po ng May 21, magpapaulan po yung low pressure area na yan dito sa parte ng eastern Visayas at ng Mindanao. Ito po yung i-monitor natin kung ano nga ba yung magiging posibilidad na senaryo nito, dahil sa ngayon nga po ay medyo tumaas ng konti yung kanyang posibilidad na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Dahil nga malayo pa po yan, malaki pa rin po ang chance na magbago pa rin po lahat yan. Kaya inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, at malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Ito po ang yung Chairman TV, nagsasabi na lagi po tayo mag-iingat. God bless po sa ating lahat.